What do you think? Ang mga taga-Korinto, dagan islagasa. Matinga ka. Kaya ang tawag nila ni Paul, babes in Christ. Ito dagan sila spiritual gift. Pero anong gitawag man sila o babe in Christ? Because ang atong gifts is not equated to maturity. Posible kayo nga daghan kay kag spiritual gift duha or maayo kay ka grabe na na-develop na nimo, na-improve na nimo, but dili pa ka mature. Gani ako balikon, Paul was calling the Corinthians babe in Christ or infant in Christ. Gigantas pa diya sa pagtuo. Dili pa kakaon og sulit kapag kaon. So gifted is not equals to being mature. Ang pagkahamtong dili na siya automatic na gifted ka, mature na ka. So ang tinuod nga maturity ay ang sumbanan ni ana kung ang ubang tao, kung ang iglesia, o ang simbahan, o ang congregation, na-edify ba, nalikon ba siya sa imong gasa. So ako malikon, gifted is not equal to maturity. Dili pa sabot nga na ako nga gift mature na ko. Kaya tinuod na measure if na-edify ba mo, nalikon ba mo, ang atong pagtuo, nalikon ba, pinaagi sa gasa nga naan ako. Na akong gigamit para sa pagpangalagad ni Kristo. So honestly, please tell me, no? Because, kamutana ko may nililip, gahapon, nagtuon, may nagatbang mo. Sige sa gimo na ko, batay si Jabi ha kay, kana, ako ba yun? Those are the things nga atong ibuhat because again, we are not for the applause. Disciples, not admirers. Ang giari ni Kristo, wa siya moari, kaya daghang muday niya, pero ako sa mayang ituyo, daghan siya disipulo. So, arita sa practical application. For example, ito siyang na-learn tanan ng principles. What if usa ko ka-teacher? Unsa man diya akong goal? Dili lang, me as your Sunday school teacher, ang akong goal, dili lang kay mahuman ako ang lesson from this Sunday, the next Sunday, and the next pagod na Sunday, the 3 Sundays to come, mahuman ako ang lesson. Pero ang akong aim, ang akong katuyuan, nga unta, bisag sa gamay nga paagi, mausap ang ato kinabuhi. Okay? So my aim as a teacher is to transform lives through Christ, through preaching Christ. How about worship leaders? Or compliments? Unsa may atong goal, mga worship leaders? To lead people to worship Christ. So muna itong goal na. Ano nag-practice man ta nga nung dapat nag-ginato lamion na itong tingog kay ang atong katuyuan dadto na to ang congregation to worship Christ. That's why we're giving our best. Arin ta sa mga magwawali. Ang pulong sa Diyos o musunod ang congregation sa pulong sa Diyos. So people understand and obey. Muna diri sa mga preacher, arin punta sa mga church, do not seek position. So bisag asa tayo punta, ari man ta diri, bisag asa man ta nga arrangement, okay ra gyud ko, okay ra galit nga pre-charming ko sa simbahan. Musubi ko. Sir, don't seek position.
Sa church officer. Kani, arita sa everyone. Parenje, musta magagaro parenje? Musta may kahintang sa mga kinabuhi ka? Simple nga pangungusta na naa kay concern, unsa man na ba kayo paampo ka nga po, kay basig matabangan na paampo. So ang atong goal, as practical application sa atong lecture karon, do we encourage someone to do? Dapat ay usap kakauban sa simbahan niya na encourage. Usap ko padalag simple na motivation nga. I hope you're okay today and you know, I'm praying for you. Rampo niyo para nimo sa imong kahimtang karon na naglisod ka sa ginampo. I know the Lord will provide. No? Kaya mo ang usap kapag pik-pik sa abaga sa tao nga nagnaas sa pinakaubos ng moments yung kinabuhi na po na kaya nag-impact mo. May presensya. Ang imong presensya, ang akong presensya. Nag-struggle ang imong kauban sa simbahan. Struggling into sin. Wala mo siya kasultihan. Timadlok siya. Pero ikaw yato niya. Isuon ang presensya sa Diyos, di mo biyaan mo. Kita ra yun yung biya sa Ginoo. Diba baka nga nung di na ka masumba, kasi nahandog ka nga, nauwa ka o sa hindi. Ang Ginoo rin na magpalayo, kita may nagpalayo sa Ginoo. That's simple encouragement. Mga, simba na ba naging